perang Ito, inuusisa ni Senador Rapi Tulfo kung saan kinukuha yung perang pinagsusugal sa kasino. Lagi po siya may dalang pera na Ayan, nakabag sa sasakyan si niya. Hernandez po Nakalagay tinatanong. talaga panlaro. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po naglalaman po ng mga 20 million po. Wow. 20 billion kada sugal. At depende po kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang linggo kayo nagsusugal? Ang usual po mga 2-3 times a week po. Wow. Your 2 Honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo. So, 60 million a week ang perang pinagugulong sa kasino. Yun po yung dala lang po ni Boss Henry yun. So, si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang. Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa casino. Siya po lang may dalang pera. Doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. Wow. So, ibig sabihin, pupunta kayo sa casino, lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million, halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililista niya lang po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Di mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Grabe. Ba't di mo tinatanong? Parang sanay na. Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya Anong ang pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yon. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko po may nakukuha po sa kickback. Pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung kasi meron kang 36 bank accounts na freeze Grabe, no? ng AMLAC ngayon. 36. At meron yan laman na 597 billion. Kalahating bilyon mahigit. Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyang kalaking pera sa bangko. Hindi, galing sa AMLAC to eh. Mga transaksyon. Your Honor, wala po akong natatandaan may ganyang kalaki talaga. Kung sana po makita ko po yung listahan niya. So, Kasi napakalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. Wow. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nag-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nagdi-deposit sa'yo sa account mo. Buong pamilya actually ng po kasi, sangkot. ang pera Anyway, naman po, nakakontem ka naman dati. So, siguro sabi mo, wantusawa ka na magsinungaling ngayon. hindi naman po ako nagsisinungaling. Ito, Your may Honor. record ngayon. 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito yung freeze ngayon. Yan ang pagtatanong ni Tulfo, Senador 36 Tulfo. bank accounts. Rapi Ang mga Tulfo. nag-deposit dito, mother mo, misis mo, ex-wife mo. Ang yaman naman yung tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. Wala po akong ganyan talaga kalaking pera sa bangko, Your Honor. Yan. Ayaw niyang aminin yung pera. Anyway. Pero umamin na Huya kung paano Release na ito partihan ng eh. AMLAC eh. Ang sinilip lang ho ni Senador Rapi Tulfo ay yung pagsusugal ng 3 beses pala sa isang linggo. Eh 5 days lang ang trabaho nila sa isang linggo. So 3 araw nasa casino, 2 araw lang ang trabaho. Pagpunta nila sa opisina, nagpapartihan lang ng pera. Grabe ang lalakas ng loob ng mga taong ito. Kailangan kulang pa sa mga ito ang bitay. Kulang pa ito dito sa mga ito, death penalty. Kailangan wala tayong batas na gano'n eh. Paano nila nasisikmura yan? Ngayon, nabukot tuloy ni Senator Tulfo na asawa, dating asawa at mother niya ay kasama nagdideposito ng pera. Wow! Ang problema ho dito, itong si Secretary Bunuan, eh parang wala bang alam. Hindi daw niya alam yun. Tsaka yung Undersecretary Cabral, puro kalokohan itong mga ginagawa ng mga ito eh. At matagal na ho, hindi lang ho 2022, pati nung nakaraang gobyerno, kaya si Secretary Villar, dati, ngayon ay Senator Villar, dapat isa lang din ito. Kaya nung pa sinasabi si Bunuan at Villar, dapat isa lang. Hindi pwedeng wala silang alam dyan, command responsibility. Bilyon-bilyon ang kinakatay na pera ng mga korap, wala kayong alam. O baka naman kayo pinagtatakpan lang. Ha? Kasi, pag ikaw ang boss ng isang opisina, hindi pwedeng hindi mo alam ang galaw ng mga tao mo. Lalo pa ito, pera ng taong bayan. Ang obligasyon ng kahit na sinong nasa gobyerno ay pangalagaan
ang integridad ng opisina at pangalagaan kasama dyan yung pera ng taong bayan. Nagpabaya kayo ng ilang taon? Pinaparty-party lang ng mga proponent ng project, district engineer, contractor ang pera natin, wala kayong alam? Imposibleng walang alam, sa aking opinion. Itong si dating Secretary Villar at dating Secretary Bunuan. Baka nagpapalusot lang itong mga ito. Although si Villar hindi pa umaharap, pero dapat imbestigahan din talaga yan. Kasi hindi naman ho sa Marcos administration lang nangyari ito. Ang Marcos administration lang ang nag-expose. Pasalamat tayo, nagkaroon po ng lakas ng loob si Pangulong Marcos. In-expose na ito dahil ayaw niya ng korupsyon. So mula nung nakaraang administrasyon nagsimula, hindi ng pag-amin ng iba. Grabe. 3 beses sa 1 linggo nagkakasino. Hindi 2 araw lang ang trabaho nila. Tapos yung 2 araw na yun, walang gagawin sila kung hindi magpartihan ng komisyon, ng racket, kickback sa pera natin. Ang swerte ng mga lokong ito, ano ha? Kung hindi ka lang makakapag-control, makakapagmumura ka talaga sa nangyayari sa ating bayan. Kaya kulang pa ho talaga ang sila'y makulong lang at mabalik yung pera. Dahil maraming buhay ang nawala sa pagbaha. Maraming are-ari ang kotse, bahay ang naanod ng baha. Maraming sakahan ang nasira, nawala ng hanap buhay ang mga farmers dahil sila'y binaha. Kaya pala binaha dahil ninakaw yung pera na ngayon ay umaamin na sila. Kaya pala bumabagsak ang tulay at sira ang kalye after 1 year ay dahil substandard, dahil tinipid. Kahit overpriced, nagsasubstandard pa rin para lang ma-justify yung pagpapartihan nila ng pera ng mamamayang Pilipino. Ganon kasama ang kailang ginawa. Kaya kung sino man po ang magtatanggol sa mga taong ito, talagang hindi ka panipaniwala. Sino man politiko ang magtatanggol dito sa korupsyong ito at dadaanin nyo sa technical at legal issue, pati taong bayan magagalit sa inyo. Kasama kayong kagagalitan. Kailangan madali, sa lalong madaling panahon, kailangan talagang ma-hold ang pera at makumpiska kasi madali pong itago yan. Madaling i-transfer yan. Yung si Saldico na ngayon ang pinakatuturing na parang mastermind na dito, dapat pabalikin na yun. Although yung 10 days na binigay ni Speaker D, hindi pa tapos, pero dapat talaga. Kung kinakailangan kansilahin ang pasaporte para umuwi dito at tumarap siya. Dahil siya pala yung pinagbibigyan ng daan-daan bilyon o daan-daang milyon at bilyon na kickback sa kanyang siguro unit hotel dyan sa Shangri-La at sa kanyang bahay na dinideliver ang pera. Ang nagdi-deliver ito mga engineer, kaya hindi pwedeng i-deny ito. Itong kanyang kasapakat ang nagdi-deliver ng kahon-kahon, daan-daang milyon at bilyon sa tagal ng panahon, ilang taon, bilyon-bilyon ito. Si Saldico po ay kontraktor at ako Bicol Party List. Yan po ang kanyang trabaho. At chairman ng Committee on Appropriation. Siya yung gumagawa, siya yung chairman na gumagawa ng budget taon-taon ng gobyerno. Kung ilang taong congressman ito, baka gano'n din katagal ang kanyang pagpapasasa sa pera ng mamamayan de la Cruz. Grabe po yan. Matindi.